Good morning to everyone. Kasi nga medyo may time limit po yung pagsasalita ko at medyo mahal po yung aking rate. I, uh, I, uh, I would just go direct to the point. Brother Odi asked me to give you the reflection for the gospel for today through Sister Joanne, a member of the Sowers. At saka I thought it is a prayer group that would just be composed of 5 or 10 persons. Kaya pagpasok ko dito kanina, sabi ko mali yata yung napuntahan ko. I was actually intimidated. Bakit? Yung sumalubong po sa akin nakakurbata. Okay, at sabi ko, parang formal yata itong okasyon na ito. At I didn't expect na ganito karaming tao. But anyway, pa ninyo para magrampa, hindi po ba? Pagandahan ng suot, korbata, kundi to listen to the Word of God. Okay? Gospel for today is from the Gospel of Mark, chapter 8. And the Pharisees were asking for a sign, okay, that Jesus comes from heaven, that he has yung pinadala po siya ng Diyos. At sa tingin niyo ba, binigyan po sila ng sign? Ano yung narinig sa Gospel? Ay, yung pagsagot, sign na po yan sa akin na dapat akong umuwi. Anong pinabigyan po sila ng sign? Hindi. Hindi po sila binigyan ng sign. Bakit? Kasi the signs were already there. If you are very familiar with our gospel, kapag araw-araw po kayong nagsisimba, okay, katulad na may mga pare, ay ito po ay sa chapter 8 ni St. Mark. Babalik ka sa may chapter 6 na St. Mark, ay dito sa may chapter 8, bakit nangangas ng sign itong mga Pharisees na ito? Because meron na pong nangyari, a miracle, multiplication of the loaves. 4,000 people. Chapter 8. Okay, ngayon, sa may chapter 6, meron din pong nangyari, multiplication of the loaves. Those were already miracles. Those were already signs. Ano yung, di ba yung pag sinabi natin ng sign, a sign points to something. It points us to a certain direction, right? For example, pupunta po kayo doon sa amin sa barangay sa may Antique. Kahit hindi mo po alam yung, halimbawa, nakarating sa inyo yung balita na may namatayan, yung, halimbawa, parents ng iyong kaklase, kakilala, kaya hindi mo po alam kung saan yung bahay ng iyong kaklase, alam po ninyo, matutuntun po ninyo. Bakit? Ano yung sign? Merong tolda. Diba? Merong tolda. Merong libreng kape. Libreng biskwit. Diba? Very familiar ako dito sa may chapel na ito kasi most often I would be here para magmisa para sa di ba? Kaya nga nung day, ay saan ba tayo magbibigay ng gospel reflection? St. Peter Chapel. Alam kong St. Peter Chapel, dito lang yan sa may Mandurriao eh. Akala ko meron pang ibang chapel. Kaya nagulat ako nung dito ako, kasi bago mapunta ako dito, mimisahin ko, patay. Hindi man kayo patay. Patay lang kayo mag-respond. Pero buhay na buhay kayo, hindi po ba? Kaya nga, nagulat ako, dito ba? Kaya nga, but anyway, we leave it to the Spirit of the Lord, to the grace of God. Pagbibigay lamang ako ng gospel reflection. Lalo na po yung signs. Those signs already point to something. The multiplication of the loaves. Chapter 6 of St. Mark, multiplication of the loaves. Jesus fed 5,000 people. They collected 12 baskets. In chapter 8, Jesus fed the same thing, the multiplication of the loaves. Jesus fed 4,000 people. They collected 7 baskets. Ngayon, ano ba yung tuturo natin pa Kristo dito? That they should recall what happened. Diba sinabi ng mga apostoles dito sa multiplication of the loaves in chapter 8, where shall we get food? That also happened. Chapter 6, where should we get food to feed these people? Okay? To feed these people. This is a deserted place. That's very significant. This is a deserted place. Okay? Kaya nga, give them some food yourselves. Saan nga kami kukuha, Lord? Diba? Saan nga kami kukuha, Lord? Give them food yourselves. Ano bang may pagkain kayo dyan? We have only 5 loaves. Okay? A few fish.
Jesus trying them to recall what happened in the desert. Naalala niyo pa yung Ten Commandments? Yung Ten Commandments. Yan yung sinasabi ko kapag pinuntahan ko ay funeral homes, patay din talaga yung sumasagot. Naalala ba yung kay Moses, may movie na Ten Commandments? Diba? Those are, diba, the Lord helped them in order to free them from bondage of Egypt. They went to the promised land. They crossed the sea. Di ba? And as they went to the promised land, they wandered in the desert for 40 years. 40 years. Sinong nagpakain sa kanila? Ang Diyos. Ang Diyos na nagpakain sa kanila. The same also doubt and wondering ng mga apostles, where should we get food in this deserted place? Ano ba makita niyo sa desyerto? Wala. Buhangin. Walang tubig. Sino mababay na pagkain sa desyerto? Nung kayo ay nandoon sa desyerto for 40 years, Diyos. Diyos mababay sa inyo. Kaya ito rin yung pa-reflect natin pa yung Kristo dito sa multiplication of the loaves. Where shall we get food in this deserted place? Sino mababay sa inyo? Diyos. Kaya itong mga milagrong ito na sinasabi na ginawa natin pa yung Kristo, ay kapakita sa kanila, sino mababay sa inyo ng pagkain? Diyos. Sino ako? Diyos. Okay, tandaan po niyo yan. Kaya there is a greater meaning. Why are you asking for a sign? I have already done many miracles. Those miracles are already signs na nagtuturo sa akin na ako ay Diyos. Di ba? Kaya umalis po siya. Siya pa sumakay sa boat at sila papunta sa ibang lugar. Alam niyo, ay nakita niya naman siguro na ako ay paikay-ka. Okay, I have just suffered a stroke last January 2. Okay, January 2. At umiyak po yung mga kaibigan ko dito sa Iloilo. Yung mga pari kong kasama sa Makati ay they were really very, very worried. Kasi pag sinabi mong stroke, that's a big thing. Di po ba? Sabi ko, wag niyo akong iyakan. Kasi buhay pa ako. Hindi pa ako handa sa may St. Peter's. Hindi pa ako handa dyan. Oo nga. Ayan, gusto kong marinig. Kaya nga, ay kapag sinabi mong libre, lahat ng... Alam mo, lahat ng mga pare, mahilig talaga sa libre. Kaya nga, ay nakakasakit po sila. Kaya, lahat ng pare, libre. Kaya nakakasakit po sila. Nakakalimutan po nila may exercise. Kaya sabi ko, don't worry about me. Isang paa ko lang naman, hindi ko maggalaw. May natira pa akong isang paa. Kaya nga, I was not really very worried when I was in the hospital. January 2. Kasi daw was the first time na ako pa yung hospital. Nakatikim ako ng dextrose first time. Naka-holding hands ako ng magandang doktor first time. Sabi ko, what more could I ask for? At saka na-reflect ko, I was not really very, very worried. I was very, very much at peace. Yung mga ibang tao kapag na-hospital po sila, dahil sa kanilang sakit, worried sila. Ano yung mangyayari sa akin? Ano yung future ko? Saan ako kukuha ng gastos? Panggastos, di ba? I was not very worried. Sabi ko, bakit kaya ganito ang ramdaman ko? I was very, very much at peace. Yun, dun ko nalaman. You know, during the Simbang Gabi, December, diba, tuloy-tuloy yung misa noon, madaling araw, gabi, sa umaga, ay meron pang kasal binyag libing. Okay? Kuminsan dito ako sa St. Peter paglibing. At yun nga, isa sa mga intentions ko doon, noong Simbang Gabi ay ganito. This was very, very clear to me. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng mahabang bakasyon. Mahabang bakasyon. I was surprised. Sinagot ng Diyos ang aking dasal. Napakahaba na aking bakasyon. Nakasakit po ako. Hindi ako makalakad. Sabi ko, ay, ito pala. Dapat pala concrete. Kasi lahat po ng dinadasal ko, okay, surprisingly, ay nakakatotoo. Lahat po ng hinihiling ko sa totoo po lang. Okay, lahat ng hiniling ko, ng mga pinagdasalan ko, totoo. Okay, nagkakaroon po ng katuparan. Pero ganito, okay, wag kayong magbiro-biro sa mga hiniling ninyo. Dapat bigyan niyo yung Diyos ng very, very concrete. Sana sinabi ko, Lord, bigyan mo po ng mahabang bakasyon na hindi ako nakakasakit. Kaya lang yung sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng mahabang bakasyon
Kaya tuwa-tuwa po ako na ako ay nasa ospital. 1 month akong may bakasyon. Sabi ko, ganito pala yung sagot ng Panginoon. Kumbaga may plano po siya na iba sa ating pananaw. At I'm realizing there, ay katigasan ko rin ng ulo. Pag tayo nakakasakit, mostly yung karamihan po sa atin, they blame God. Pero hindi nyo blame yung sarili. Blame yourself. Kasi nga, alam ko po, ako po ay hypertensive. At alam ko po na ako ay diabetic. Noong December, puro lechon po yung pinapakain sa akin. Kain naman ako ng kain. Pag uwi ko ng bahay, lechon din po yung pinapadala sa akin. Tab-tab ng lechon. Tsaka hindi lang po lechon. Okay, tab-tab din ng leche plan. Okay, ba? Napakagandang combination. Kapag hypertensive ka, tsaka diabetic ka, leche plan, at tsaka lechon. Kaya mag-ingat po tayo sa... Kaya nga, sabi ko dito kanina, anong gagawin ko dito? Nakakurbata sila. At saka, sabi ko, hayain ko na lang kaya silang mag-exercise. Mas maganda pa. Di ba? Ganon. Tingnan nyo kung anong nangyari. Hypertensive, diabetic, leche plan. January 1, habang ako nanonood ng Netflix, I felt very, very well. Very, very good. I was in good health. Yung nga lang, ay kauwi ko lang po noon sa may Antique, may nakita po ako doong tab ng mga kalamay-hati. Alam mo yung kalamay-hati? That is my comfort food. Yun po yung niluto sa amin ng aming nanay nung nabubuhay pa po siya. Pag makain po ako ng kalamay-hati, naalala ko yung pamamalo ng nanay ko sa akin. Kaya habang ako makain ng kalamay-hati, ako po ay umiiyak. Kalamay-hati, 3 tab. Tsaka soft drinks, 2 litro. Natulog ako, maganda yung aking pakaramdam. Busog ako eh. Pagising ko madaling araw, hindi na po ako makalakad. Pagpapunta ng CR, hindi ko na po maigalaw yung aking kaliwang paa. Kaya nalaman ko, sinurse ko sa internet, naka-stroke na pala ako. Okay, so yun. But you know, when I was there in the hospital, I was very, very thankful. I realized na nakapagbayad pala ng Diyos sa atin. Kasi nga, before I suffered that particular immediate na stroke, ay, alam mo yun, may mga warning signs na yung Diyos sa ating katawan. Napakabait talaga ng Diyos. Dapat ma-realize man natin yan na pakiramdaman ko na namamanhid na yung aking kamay, namamanhid na yung aking mga paa. Pag kumakain pa ako ng medyo bawal sa akin, namamanhid po yung aking mga kamay at mga paa. Hindi ko lang siya pinakinggan. Yun nga, ay so sobrang katigasan ng ulo, yun na, dumating na. Yung mga warning signs na pala iyon. Di ba napakabait ng Diyos? Di ba? Napakabait ng Diyos. Nilikha niya yung ating katawan para maibigay po ng warning sa atin. Ibig sabihin, God is always concerned for our well-being. Hindi ka lang nakikinig. Ganyan din po it's not just about the physical warning, it's also more on spiritual warning. One of the very important messages of Christ is repentance. Pasok na po tayo sa may land. Okay? Ay, salamat naman, makakaiwas ka na sa lechon. Iwas po tayo. Tuwang-tuwa ako sa iyo, sir, kasi I see myself. Kasi I see myself dati, kaya nga ay medyo ganyan din po ako dati ka-healthy. Kaya lang ay binawasan ko na yung aking timbang. Pero hindi po ako nagbawas ng lechon. Kaya nga ganito nangyari sa akin. Timbang ko lang nabawas, yung lechon hindi. Kaya nga ngayon ay medyo nabawas na po ako ng lechon kasi nga nakasakit na po ako, wala po akong choice. Kaya yun, sana ba tayo? Kasi 20 minutes lang ako eh. Pwede pa? Ayun, kasi yan maganda dito eh. Kasi lahat free, pati yung pagsasalita ko free. Yun nga, may mga warning signs, spiritual warning. Kaya kapag hindi kayo nagsisimba, take note, those have consequences. Hindi kayo nakikinig eh. Okay? Before it's too late. Di ba? May Diyos po tayo. Humihinga ka, may Diyos po tayo. Maawa po kayo sa inyong sarili. Kaya nga ay nausap kami ni ate kanina yung sa may sowers. Sabi ko, alam mo ate, mas naawa ako sa mga tao na masama yung ugali. Hindi ako naawa sa aking sarili. Sakit lang ito. Hindi lang ako makalakad. Pero every day of my life, I always
See to it that I do the right thing. I do the good thing. Okay, di ba? Yun naman yung pamamalaki ka sa may Diyos eh. Mas nakakaawa ng mga tao that they don't realize that what they are doing is wrong. Bakit? Okay, their soul is at stake. Okay, their soul is at stake. Yun yung mga nakakaawa. Bago pa dumating po yun, may mga warning na po ang Diyos na bibigay sa atin. Na huminga ka, magsimba ka, magdasal ka, magpasalamat ka. Kaya ito rin po yung mga signs na hiningi po sa atin ng Diyos. The sign is already here. Diba, every time we celebrate the Holy Eucharist, sabi ng pare, do this in remembrance of me. Bakit tayo mga tao, the tendency is madali kang makalimot. You have a good life, madali kang makalimot. You are in good health, madali kang makalimot. Kumbaga ay, huwag ka kumain ng lechon even if you feel well. Okay? Kasi bawal yan sa iyo, madali kang makalimot. Okay? Kaya nga ay, the sign is already here. It's not just a sign, it is a presence. Do this in remembrance of me. Kaya paala po sa atin ng Diyos over and over again. It was not just present during the time of apostles. God was not only present during the wandering of the Israelites in the desert for 40 years. He is present for us, giving food. Giving food for us. Do this in remembrance of me. Take this, all of you, and eat of it. God is always giving Himself for us as food for our spiritual journey. Those are signs. Those are not just signs. It is a presence that we should always give more importance than anything else. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.